Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking ibabahagi sa gabing ito ay makikita sa unang mga hari, Kapitulo 5, versikulo 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat. Matagal nang magkaibigan si Haring Hiram ng Tyre at si Haring David. Kaya nang mabalitaan ni Hiram na pinalitan ni Solomon ang ama niyang si David bilang hari, nagpadala siya ng mga opisyal kay Solomon. Pagkatapos nagpadala si Solomon ng mensahe kay Hiram. Nalalaman mong hindi nakapagpatayo ang aking amang si David ng templo para sa Panginoon ng kanyang Diyos dahil palagi siyang nakipaglaban sa mga kalabang bansa sa palibot. Hindi siya nakakapagtayo nito hanggang hindi pa ipinapatalo sa kanya ng Panginoon ang lahat ng kanyang kalaban. Yun lang po. Maraming salamat. Purihin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking babasahin ngayon ay mula sa unang mga hari, Kapitulo 5, versikulo 4 hanggang 6. Ngunit binigyan ako ngayon ng Diyos kung si Yahweh ng kapayapaan sa buong kaharian. Wala na akong kaaway at wala nang panganib na pinangambahan. Kaya't binalak kong ipagtayo ng isang templo si Yahweh na aking Diyos. Gaya ng pangako niya sa aking ama. Ang anak mo na paupin ko sa iyong trono bilang kahalili ang siya magtatayo ng aking templo. Kaya hinihiling ko sa inyong kamahalan na bigyan ako ng mga taong puputol ng mga sedar sa Lebanon. Babayaran ko sila sa halagang itatakda ninyo. Tutulong sa kanila ang mga tauhan ko sapagkat hindi sila sanay magputol ng mga punong kahoy tulad ng mga taga-Sidon. Yun lang po. Amen. Isang pagpalang gabi po sa ating lahat. Ang aming pambabasahin ngayon ay mula sa libro ng Unang Hari, chapter 5, verses 7 to 10. Tuwang-tuwa si Hiram nang matanggap niya ang mensahe ni Solomon. Sinabi niya, purihin natin ang Panginoon sa araw na ito dahil binigyan niya si David ng matalinong anak para pamahalaan ang makapangyarihang bansang ito. Kaya nagpadala si Hiram ng mensahe kay Solomon na nagsasabi, natanggap ko ang ipinadala mong mensahe at ibibigay ko sa iyo ang mga kailangan mong kahoy na sedro at sipres. Hahakutin ito ng mga tauhan ko mula sa Lebanon hanggang sa dagat at gagawin nila itong parang balsa at palulutangin papunta sa lugar na pipiliin mo. At doon ito kakalagin ng mga tauhan ko at kayo na ang bahalang kumuha nito. Bilang kabayaran, bigyan mo ako ng pagkain para sa mga tauhan ko sa palasyo. Pinadalhan nga ni Hiram si Solomon ng lahat ng kahoy na sedro at sipres na kailangan niya. Amen. God bless po. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa 1 Kings chapter 5 verse 11 to 12. At pinadalhan naman ni Solomon si Hiram ng 60,000 sakong trigo at 110,000 galong langis ng olibo bawat taon. Binigyan ng Panginoon si Solomon ng karunungan ayon sa kanyang ipinangako. Maganda ang relasyon nina Solomon at Hiram at gumawa sila ng kasunduan na hindi sila maglalaban. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Hello po, Blessed Tuesday. Ang aking pong Bible verse for today is from 1 Kings chapter 5 verses 13 to 15. Yan. Ano po to? Yung paghahanda sa pagtatayo ng templo, no? Para kay Yahweh. Verse 13. Iniutos ni Solomon sa buong Israel ang sapilitang pagtatrabaho ng 30,000 na kalalakihan. Ipinadadala niya sa Lebanon ang mga ito, 10,000 bawat pangkat. 1 buwan sila sa Lebanon at 2 buwan sa kani-kanilang tahanan. Si Adoniram ang tagapangasiwa ng sapilitang paggawang ito. Si Solomon ay may 80,000 tagatibag ng mga bato sa bundok ng 70,000 tagahakot ng mga ito. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Napakagaling, no? Napakabuti ng Diyos sa buhay ni King Solomon, no? Na
napapasunod niya yung ganito karaming tao, no, para sa pagpapatayo ng templo ni Yahweh. At totoo nga na dahil sa karunungan na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos, no, kaya niya to nagagawa lahat. Yun lamang po. Maraming salamat po. God bless. So muli po, isang mapagpalang araw muli sa ating lahat. At sa pagkakataong ito, isang katagumpayan muli na tayo ay binigyan muli ng Diyos, ng makapagbasa muli ng isang chapter para sa araw na ito. Ito ang 1 King chapter 5. No? So dito, ang itinalaga po sa atin ay 16 to 18. No? So sabi po dito, umabot sa 3,300 naman ang mga kapatas na namahala sa mga manggagawa. Sa utos ng hari, nagtataba sila ng malalaking bato upang gamitin pundasyon ng templo. Katulong din ng mga tauhan ni Solomon at ni Hiram ang mga taga-Biblos ang pagtibag ng bato at pagputo ng kahoy na ginagamit sa pagtatayo ng templo. So dito yung tinatawag na kapatas, no? Ito yung mga namamahala, no? To ensure na yung mga ginagawa ay nasa tama, no? Sapagkat yung ginagawa nila, ito po ay napakahalaga, no? Hindi lang yung kumbaga po ito ay may mga shape, no? Yung pagtabas, kailangan nasa tama ito sapagkat isang napakagandang templo po kasi yung gagawin. At dito natin makikita na talagang sa utos ng hari, no, talagang si Haring Solomon ay talagang nakaantabay talaga siya, no. Inaayos niya talaga yung lahat na sa pamagitan ng kumbaga sa kanya talaga nagmumula yung mga utos. At napakaganda nito sapagkat si Solomon ay talagang pinagkalooban niya ng katalinuhan, no? Kaya makikita natin talagang nasa ayos yung pagsasagawa ng mga plano at higit sa lahat sa paggawa ng templo. So dito yung pagtibag ng bato na gagamitin bilang pundasyon, isa po ito sa pinakamalaga, no? Yung pundasyon ng templo na kung saan dito nakasalalay yung kabuuan ng building. Kaya kumbaga talagang yung direct command ay nakay Solomon. At dito makikita din natin yung si Hiram na taga-Tiro, no, ay talagang kumbaga yung kanyang mga tauhan ay may talagang bihasa ito, no, doon sa pagputo ng mga kahoy. Samantalang naman yung taga-Biblos ay ito naman po doon sa pagtibag ng mga bato. So dito po natin makikita, no, yung collaboration para magkaroon ng magandang resulta. At dito nakikita natin na nagkakaroon ng maayos na ugnayan yung bawat isa for the purpose of God, no? Na nangyayari ito dahil dun sa nais ng Panginoon ayon sa kanyang purpose. At dito natin makikita na talagang yung mga bihasa at mga may kasanayan yung nakasama nila Solomon para do sa pagtatayo ng templo. At ito ay isang katibayan na talaga ang Panginoon ay sovereign God, no? Na kumbaga yung pagiging bihasa nung mga tao nito ay nakatuwang po ito ni Solomon, no? At napakaganda yung panahon ng paghahari ni Solomon sapagkat walang digmaan. Ito ay isang napakagandang season, no, na kung saan talaga niloob ito ng Panginoon upang maitayo yung templo ng maayos. So purihin po yung Panginoon sapagkat dito sinasabi, no, 3,300 kapatas pa lang po yun. So ibig sabihin mas na kung 3,300 na yung mga kapatas, how much more yung trabahador, no? So napakarami po talaga nito. So sa madaling salita, isang napakagandang templo po talaga yung magagawa nito. So purihin po yung Panginoon na binigyan muli tayo ng favor
na tayo ay makapagbasa sa araw nito. So, God bless everyone. Ang Panginoon po ang mapupurihan sa ating buhay. God bless.